Kabilang sa mga nagdeklara ng state of calamity dahil sa mga pagbaha ang Quezon City. Sa ilang evacuation centers doon, 3 araw nang nananatili ang ilang evacuees. Para sa update magbabalita live mula sa Diosdado Macapagal Elementary School, si Mobile Journal Amy Atienza. Amy, kumusta ang sitwasyon dyan? Dahil pabugso-bugso pa rin na ang ulan dito sa Quezon City. At dito sa kinatatayan po sa Diosdado P. Macapagal Elementary School ay higit 1,000 pamilya na ang nananatiling naka-evacuate. Ang ilang pamilya magtatatlong araw na simula ng lumikas mula sa barangay Tatalon. Marami sa kanila gusto mang umuwi. Nahihirapan pa dahil sa walang tigil na buhos ng ulan. Mahirap man at siksikan, tiis na lang din daw ang mga residente kaya kaysa matahamak pa sa lakas ng ulan dulot ng habagat. Provided pa rin naman dito ang mga pagkain at hygiene kits, pati na rin libreng gamot para iwas leptospirosis. Ang kaso nga lang daw para sa iba, mahabang pila ang kinakailangan magpahaking bago makakuha ng ayuda. Paalala naman ng mga otoridad, huwag na munang umalis sa evacuation center para sigurado ang kanilang kaligtasan. May nakadeploy naman na 40 volunteers mula barangay Tatalog dito para umasiste sakaling may anomalya. Kanina rin, Cheryl, nagpakita rito si Senator Erwin Tulfo para magbigay ng pagkain at bigas sa mga bakwi. Aniya, isang warning na ang sitwasyong ito kapag patibay pa ang flood control project ng DPWH. Isa ang Diosdado P. Macapagal Elementary School sa 157 evacuation centers sa syudad. Sa kasalukuyan, papatak na halos 6,000 individual ang nalalagay rito. Cheryl, patuloy pa rin naman daw natatanggap ang Diosdado P. Macapagal Elementary School ng mga bagong bakwit hanggang kinakailangan. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal Amy Atienza.